partner, papalapit na ang halalan. Kaya alamin natin ang mga mahalagang alituntunin mula sa COMELEC para sa maayos, malinis at patas na kampanya. Ang mga sumusunod ay batay sa COMELEC Resolution Number 11086. Unahin natin ang tungkol sa campaign posters. Bawat partido at independent candidate na may pahintulot mula sa COMELEC ay maaaring magtayo ng mga posters sa Common Poster Areas o CPAs sa bawat barangay. Pero may mga limitasyon ito. Kung ang isang barangay ay may 5,000 rehistradong botante o mas kaunti pa, pwede silang magkaroon ng isang common poster area. Pwede rin maglagay sa mga pribadong ari-arian o private property basta't may permiso mula sa may-ari. Maaari rin magpaskil ng mga posters sa pampublikong lugar tulad ng plaza, palengke o barangay centers. Pero hindi pwedeng gamitin bilang common poster area ang mga poste, puno, tulay, flyovers, sidewalks, waiting sheds, underpass at overpass, mga terminal, pader ng mga gusali, eskwelahan, pampublikong sasakyan o anumang pampublikong istruktura na aktibong ginagamit. Bawal din magdikit ng poster sa mga puno at halaman. Sino man ang lumabag nito ay maaaring kasuhan alinsunod sa Republic Act No. 3571. Sunod, siguraduhing tama ang sukat ng campaign posters. Tandaan, 12 by 16 feet para sa mga political party at 4 by 6 feet para sa mga independent candidate. Ano-ano ang parameters ng campaign posters? Laging piliin ang recyclable at environment-friendly materials at magbigay ng bersyong braille ng iyong campaign poster para sa mga visually impaired nating kababayan. Ipinagbabawal ang pagpiprint, pag-publish, pag-post, pagpapakita, pag-display, o pamamahagi ng anumang material na pampromosyon o propaganda sa halalan na labag sa gender sensitivity. Kasama na rito ang mga material na itinuturing na malalaswa, nakakasakit o may paglabag sa Magna Carta of Women, isang batas na nagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Dapat rin irespeto ng mga kandidato ang intellectual property rights tulad ng mga copyright, trademark at iba pa. Para sa campaign billboards naman, pinapahintulutan at may regulasyon ang paggamit ng parehong static o traditional at LED billboards ng mga tumatakbong kandidato. Pagdating sa sukat, kahit anong size ng billboard pwede. Para sa national candidates, hanggang 2 buwan lamang ang exposure o outdoor advertisement at dapat may 1 kilometrong distansya ito sa ibang billboard. Para naman sa local candidates, 1 buwan lamang dapat ang exposure na may 500 metro na layo mula sa ibang billboard. Dapat ay nakalagay din ang pahayag na political advertisement paid for sa billboard kasama ang tamang pangalan at address ng kandidato o partido. Ito ay upang masigurado ang transparency. Sa usapin naman ng campaign headquarters, ilang headquarters kaya ang pwede? Depende ito sa antas. Para sa kandidato at partido sa pambansa o pangrehiyon na posisyon, pinapayagan na magkaroon ng isang headquarters kada probinsya o highly urbanized na lungsod. Sa mga kandidatong pang-munisipyo, isang headquarters bawat munisipalidad ang pinapayagan. Isang headquarter lamang din ang pinapayagan para sa mga representante ng distrito, gayon din sa mga kandidatong tumatakbo para sa panglunsod na posisyon. Para sa identification signboard ng headquarters, dapat may sukat ito na 3 by 8 feet. Ipaskil ito 5 araw bago magsimula ang panahon ng kampanya. Paalala, mayroong limitasyon ang pangangampanya, partikular na sa propaganda sa media. Sa radyo, 180 minuto para sa nasyonal at 70 minuto kada lokal na estasyon. Sa telebisyon, 120 minuto para sa nasyonal at 60 minuto kada lokal na estasyon. Kung may 2 o higit pang kandidato, ang oras na ibibigay sa bawat isa ay base sa haba ng oras na kanilang binabayaran o ipapalaganap sa radyo o telebisyon. Hindi kasama sa oras na binanggit ang airtime sa radyo o telebisyon bilang guest sa mga balita o ang mga live na coverage tulad ng mga report na nangyayari sa oras ng kaganapan o mga biglaang interview. Sa print, 1/4 o sangkapat na pahina sa broadsheet, kalahating pahina sa tabloid. Ang ad ay kailangang mailathala 3 beses sa isang linggo. Kapag may 2 o higit pang kandidato,
Parehong size at frequency ang susundin. Ang gastos ay hahatiin ng pantay-pantay sa pagitan nila. Mayroon ring discounted rates ang bawat kandidato para sa kanilang mga advertisement. 40% para sa radyo, 50% para sa telebisyon at 10% para sa print. Siguraduhin nakaayon din ang mga paalala tulad ng political advertisement paid for o kung donasyon, printed free of charge, o airtime was provided free of charge by kasabay ng tamang pangalan at address. Mga kapartner, mahalagang sundin ang bawat guidelines ng COMELEC sa kampanya. Isa itong tanda ng pagpapakita ng respeto sa ating mga kababayan, ating bansa at sa ating demokrasya. Bawat boto ay mahalaga, kaya naman tayo'y maging responsable at magkaisa upang masigurado ang maayos, patas at malinis na halalan. Isang paalala mula sa COMELEC at SMNI para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.